sa likod ng pulpit. Ano ngayon? Di mo babae, wala na. Pero pwede ang tomboy. Babae din. Ay, hindi. Lalaki babae. Eh, bakla. Babae. No, ulitin ko, baka misinterpret nyo ako. Hindi po tayo against sa tomboy, hindi tayo against sa bakla. Ang ayaw natin yung kasamaang ginagawa nila. Because the grace, binigay pa rin sa kanila. Meron kami doon, bakla talaga. Saan nagsusot ng babae? Ngayon, pastor na. Nag-aasawa na nga eh. Ibig sabihin, meron silang pagkakataon to change. Dahil ang Diyos naman ang nagbibigay niya. Hindi naman tayo. Diba? Bawal ang babae, lumayo sa likod ng pulpit. Nakarinig kayo niya, yung mga evangelical sa nagsasalita. Diba? Pero meron din ngayon, ang mga nasa Pentecostal side. Dalawa lang yan eh, Calvinian at Arminians. Tandaan natin mabuti, kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon ng lahat ng tao na katulad ng binigay ni Jesus, hindi po tatakbo ang ministeryo. Totoo na ang lalaki ang binigay ng Panginoon ng load, ng mandate, pero kailangan niya ng katuwang. Kaya nga mag-aasawa kayo. Yung asawa niyo po, hindi po yan katulong. Hindi po yan maid. At kung mag-aasawa kayo, huwag kayo magpapaalila. Kaya kayo asawa, katuwang. Ewan ko sa ano sa Ilocano yan. Katuwang. Helpmate. Hindi mo alam? Ilocano. Parang mahirap no? Katakpo-nay-nay. Ha? Katakpo-nay-nay. Matulad ni Gaying. Katuwang. Kataunay-nay. Ano daw? Katunay-nay? Kataunay-nay. Oo, si Gaying kataunay-nay. Kaya lang pag si Gaying ang nasusunod, hindi nakataunay-nay yan. Pero my point is, pinapatawa ko lang po kaya. Point is, andyan sila para katuwang. Hindi magkakaroon ng katuparan ang mandate ng Diyos sa lalaki ng wala kang katuparan. Kaya kahit sa ministry, meron po. Ngayon, 10:1 eh. Di ba? Gagawa ka ng army. 3 lang ang lalaki mo. 200 ang babae. Aalisin mo yung babae. Mananalo yung 3 lalaki? Maganda sana kung lalaki. Kaya lang kung minsan, alam nyo, lalaki po ako, di ba? Mga lalaki. Sa tingin nyo sa akin, macho ako, hindi. Macho. Kaya lang kung minsan, pagka yung word of God ang pinag-usapan, sabi nila, bakit kaya ganito si Bisa? No. Oh? Kasi kung minsan, yung mga lalaki po ay takbuhin. Mga duwakang. Sa Bible pa lang, makikita mo na yun, ang hinuli si Jesus, takbuhan sila eh. Yun na iwan, babae. Hanggang sa kamatayan, hanggang sa muling pagkabuhay, babae. May naiwang isang lalaki, pinagbintang ng bakla. Sino yan? Si John. Di ba? Ano? Pag inaral nyo, makikita nyo. Ano? Eh kung halimbawa, itong binigosyante, itong maiwan na lang, bading. Ako naman, lalaki. Aba, nag-gym ka ba? Ako po, hindi na ako pwede mag-gym kasi sabi ng doktor, huwag daw akong nag-gym. Kaya takbo-lakad na lang ako. But ang point ko, nandyan sila for a purpose, for a cause. Eh pag sinabi mo, tanggalin sila, may problema ka. Bakit? Siyong gitso lang eh. Kaya yan ang pinaka-largest church sa buong mundo. Kasi babae yan ginamit nila. Kasi walang lalaking gusto. Kasi ang isip ng lalaki, pagkatungkol sa Diyos, hindi panlalaki. Yan ang konsepto eh. So yung worldview, yung mindset ng isang tao dapat ayusin. Kaya yun ang sinabi niya sa Romans chapter 12, di ba?
Sabi niya, offer yourselves as a living sacrifice unto God, which is your reasonable services. Be not conformed to this world, but be ye transformed. By what? By renewing your mind. Paradigm shift ang tawag yan. Yung pagbabago ng takbo ng isip. Kasi lahat nasa isip eh. Pag ako ba'y naglingkod, bading ako. Pag ako ba'y ganito, nag-dance ako, bading ako. Pag ako ba'y tumugtog, bading ako. Yun yung sinasabi namin. Kasi nagkakaroon ng structural libido sa isip dahil nga, pinupush siya ng kalaban. Pero dapat hindi ganoon, di ba? Kung may mga tatay yung lalaki, edi susuporta lang yung babae. Eh paano ngayon? Wala nang tumayong lalaki. Naintindihan niyo ba yung sinasabi namin? O di mag-worship lalaki. Eh kaso pag may gumanong gano'n, sasabihin, bading yan. Diba? Kaya pag tinignan natin mabuti, lahat yung takbo ng utak yung binabago. So anong unang-unang dapat natin makita? Number 1, discernment. The word discernment is to qualify or being able to grasp or comprehend what is obscure. Ang tawag yan is skill of discerning. Okay, palapabawin natin. Discernment is simply makiramdam. May pakiramdam ba kayo? Sino po ang may pakiramdam dito? 5 senses yan, plus the intellect. Pakiramdam. Kasi kung wala kang pakiramdam, patay ka na. Tama ba? At maraming tao, walang pakiramdam. Pero mga Kristiyano dapat malakas ang pakiramdam. Sabi mo sa katabi mo, lakasan mo pakiramdam. Kahit sa negosyo, kailan lakasan mo pakiramdam mo? Bakit? Kasi may manlulokot na hindi. Diba? O. Pag may nanghihingi sa inyo ng nakikiramdam mo kayo, excuse me, nakikiramdam po ba tayo? Totoo yun eh. Pag nagpapasok ka ng isang tao na hindi mo kilala, sabi niya, sige, papasok tulungan mo. Kasi baka minsan, hindi mo alam, anghel yung pinapapasok mo. Biblical po yan. Pero dapat, gamitin mo yung pakiramdam mo. Baka hindi anghel yung pinapapasok mo, baka magnanakaw. So we need to have discernment. At ang discernment ay isa sa gifts of the Holy Spirit. Regalo po yan sa atin ng Panginoon. No? Kasama yan sa gifts of prophecy, the word of knowledge, the word of wisdom, and the discernment of the Spirit. Lahat yan, tinuturo natin, di ba? Pero yung discernment, kailangan malaman natin, hindi yan intelligent. It is a wisdom from God. At ang sabi sa James, kung kulang ka yan, humingi ka ng tama. Pero huwag kang magdadalawang isip. Bakit? Ang nagdadalawang isip, hindi po yan binibigyan ng Diyos. At pagkadalawa-dalawa isip, ang tawag po dyan ng James, may sakit sa utak. Anong tawag? Baliw. Grabe ko naman, Lisa, baka ano. Dito basahin niyo po yung James nyo. Sino sa inyo gusto ng wisdom? Sabi niya, hingi kayo sa Diyos. Bakit ang Diyos? Hindi namin ng tao nagbibigay yan. Pero kaya lang, huwag kang magdadalawang isip. Diba? We need to discern something. Yun lamang pagtingin mo sa tao, makikita mo na kung anong klase siya. Yung pagtingin mo doon sa katabi mo, mararamdaman mo na eh. Diba? Pakiramdam lang yan. Diba? Kaya lang kumisan, sino mga dalaga rito? Dalaga. Huwag kayong mga dalaga. Hindi dalana, dalaga. Yung mga manliligaw, kailangan i-discern niya. Noon, pagka-Kristiyano, okay, di ba? Ngayon, hindi na. Kahit Kristiyano, dinidiscern niya. O kung malakas din yung discernment ng nanliligaw, i-discern mo rin yung nililigawan mo. So, magkaka-discernment kayong dalawa. At kung talagang pareho kayong Kristiyano, the Spirit will bear witness to the Spirit that you are children of God. Yun ang sabi ng Bible. Diba? Yung hindi kayo magkakilala, nakita lang kayo sa bus, di ba?
O wala kayong ano, tapos nagkatinginan kayo, nagkangitian kayo, tatanong ka, Christian ka? O, ikaw, Christian din. Ba't kayo nakakilala? Christian kayo. Because of the sin. Ito ang kailangan natin. Ito ang kailangan ng builders na sinasabi natin. No? Sabi niya, those who walk with the wise men shall be wise. So we choose who are with us. Hindi naman po tayo namimili ng kaibigan, kabarkada, pero alam niyo po, tingnan natin mabuti, kaya tayo nakahata kung minsan because of that. Ako po, kahit sa mga bishop, namimili po ako. Totoo. Kaya nga sabi nila, pag nawin mo yan, mapalad ka. Kasi hindi lahat nakakawin sa akin. At pag nawin mo ako, mabait akong kaibigan, suportahan kita. Kaya lang sa una pa lang, first impression, last time. Titingnan kita, nakita ko, hindi na makita. O kaya as times go by, habang tayo'y nagsasama, nadivision ko mukhang. Bakit? Kasi madami. Yung mga bishop nga ngayon na binabanatan ko at saka mga pastor. Bakit? Kumikita ka. Paano ko kumikita? Ginagamit mo yung tao mo eh. Bakit? Nagne-network ka eh. Payag ba kayo? 1,000 nyo, maging 10,000 ang tubo? It's good to be true. Madami kaming tao. Kaya kami ang tinatarget ngayon eh. At marami kang tao, nasa taas ka, ikaw ngayon ang kikita. Paano yun? Nasa baba mo. Sa Manila, marami niya. Ewan ko lang sa Baguio. Sabi ko sa kanya mga salbahe kayo. Pati mga tao niyo, pinagkakakitaan niyo. Hindi ba sapat si Jesus sa inyo? Hindi ko siya antika. Hindi ba sapat sa inyo si Jesus? Kaya yung kasama ko ngayon, hindi ko siya antika. Kilala ni kayo niyo. Milyonaryo yun eh. Pero alam mo, milyonaryo yun. Tiga-bit-bit ng bag ko yun eh. Tiga-drive ko. Tiga-bayad ng kinakain ko. Ayaw nun na maggagastos ako. Pag gumastos ako, cardinal sin sa kanila yan. Pero kaya lang, nalulusutan ko sila minsan. Kaya nag-uunahan kami. Ang katuwiran ko kasi, alam mo naman, ikaw lang pagpalain. Paano ako? Diba? So, ibig sabihin, alam nila na hindi ako nanlalamang. Sabi ko sa kanila, you cannot outgive me. Hindi. Kasama ko sila kahit sa iba't pang bansa. Kasama nga si Gayno, kasama sila sa Thailand. Kaya papunta kami ng Hong Kong, kasama siya sa Hong Kong, sa Macau. I just don't know kung makakasama sila sa New Zealand. But my point is, no, sinasabi ko, lakasan nyo discernment mo. Kasi may mga bishop din po na nasabihin sa'yo, halimbawa, ikaw, at tingin ko milyonaryo ka. Binibiro lang. Pero baka maging totoo. Ang point ko ganito. Ano ba pangalan mo? Ali. Ha? Ali. 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 Baba. Ali. Alejandro Bishop. Yeah, Alejandro. Pagka Alejandro, galit yun. Ali na lang. Ali. Sabi sa akin ng Panginoon, bigyan mo raw ako ng 100,000 mamaya. Nangangailangan. Lagot ka pa, hindi ka nagbigay. Lingkod ako ng Diyos eh. Paano kayo gagawin mo? Nag-iisip siya. Tutuhanin. Natututuhanin ko to. Tutuhanin na. Listen. Hindi ko minimenos ang mga bishop na katulad ko. Hindi po. Ginagalang ko siya. But I want to make it straight. Pag ang Diyos nagsalita, hindi siya nagsasalita dun sa bibigyan. Nagsasalita siya dun sa magbibigay. Kaya tindan mo mamaya, pag hindi ka sinabihan ng Diyos, bigyan mo si Bishop Art ng 1 milyon. Ikaw ang kakausapin, ba't ikaw ang may pera eh? Bakit ako kakausapin? Alam naman ako pera, manghihingi lang ako. Lalabas pa na, gulubi ako.
Tama ba? Oh. And because of that love na galing sa Panginoon, kakausapin ka. Sasabihin ng Panginoon sa'yo, Ali, bless mo yung lingkod ko niya. Hindi ka malulugi dyan. Bakit? Matabang lupa yan. Eh kung minsan, ay, sana all. Oh. Kabibigay lang sa akin ng red na MD, di ba? O, gamit na ni Dennis ngayon eh. O, ang gamit ko ngayon eh, territory 4. Ang point ko, hindi namin niya hiningi. At hindi kami nagparinig. Meron kasing parinig Ruji. Mga kabsat, aalis ako sa ano, pag-pray nyo, wala pa akong sahin. Huwag ka na magpag-diretsuhin mo na. Ali, di ba bigyan mo akong sahin? Mabag ka naman. Yun ang pagkakaiba, ilakasan mo yung discernment mo. Kasi yung iba, minsan may lumalapit siyang bishop, hingan ako, tama ba yun? Sabi ko, hindi ka ba nagbabasa ng Bible mo? Sabi niya, bakit? Eh, tingnan mo yung Bible, sinasabi ng Bible mo sa'yo. At yung discernment mo, paganahin mo. Yung bang bibigyan mo, magsasalita para bigyan mo siya, o ikaw na magbibigay ang dapat na kausapin ng Diyos para bigyan mo siya. Kaya marami na papasok, marami na susunod. Because hindi gumagamit ng discernment. Mga example ito na napaka-normal, na pagkatingnan mo, nakakalusot kumita. May mga negosyante na, Nisa, i-prophesy mo lang ako. Lahat ng 10% ko bibigay ko sa'yo. Kung may kita ako ng 10 million naman, di 1 million niya. Sabi ko, bakit pa pinipilit mo ako mag-prophesy sa'yo? Hindi naman ako propeta. Apostol ako eh. Pero may gift of prophecy ka. Eh wala ka sinasabi. Ano ba ako pinipilit? Sabi niya, sayang din yung 1 million. Di naman, binabribe mo pa ako. Marami po niya. At marami naloko tungkol niya. Minsan pag dumadating ako sa isang lugar, dun siya pipila sa akin. Pagdating sa kanya, iwanan ko siya. Ba't mo ako iwanan, Bishop? Wala sinasabi nga ang Panginoon. Kahit pag-pray, ayok tayo pag-pray eh. Gulo mo. Eh minsan talagang nandun na. Gusto mo ba talagang sabihin ko sa'yo? Opo, kahit ano po yan. Susunod ka. O, sabi ng Panginoon, maging mabuti kang Kristiyano, maghanap ka ng pastor na pagpapailaliman mo, hindi yung para kang tipaklong. Kaya ka naluloko eh. Lahat gusto mong hawakan ka sa nasa ulo. Alam mo, sabi ng Bible, hindi ka dapat magpahawak kahit kanino. Hanggat hindi mo sure kung sino yung humahawak sa'yo. Biblical po yan. Kaya ako hindi basta, porque ba si binihin ka eh. Hindi mo. I-discern kita. Baka mamaya mailipat mo sa akin yung kalokohan mo at napatay. Kaya nga di ba, sa nagbibinyag, ay babinyag, na nag-o-offer ng bata, di ba? Magkakasal. O, hindi ko kuha kay Ninong at Nina. Di ba? Okay lang, kinuha nyo. O, mayamang kinuha natin, halimbawa. Nagkataka nga ako eh, 100 yung Ninong eh. Hindi ko alam kung gusto mong magkaroon ng karinderya o ano. Grabe. Sa kasal, 200 yung Ninong eh. Ang hirap yan. Bakit? Hindi pa. Pagka 4 hours lang ang ano mo, ang binabayaran mo sa lugar, check, hinda mo ng pagdadagdag. Bakit? Sobra yan eh. Sa pirmahan lang, tapos na. Tapos yung kakanta ko, sigaying ang pagkakantahin mo, paus na yan. Ano ba yan? Negosyo yan? Tapos dating nga ako, lapit mga Ninong at Ninang, sige, hawakan nyo yung bata o kayo kinakasal. Ano yung ilipat nyo kung ano meron kayo? Sabi niya, sige, ikaw, mayaman ka, di ba? Ilipat mo sa kanya kayamanan mo, okay lang yun. Bishop naman, ano, ililipat mo? O yung kalokohan mo, ililipat mo. Yung laying on the fence, napakatindi yan. Ang sino mang kumapit sa'yo sa ulo mo, tinuturo naman sa inyo yan eh, di ba? Fivefold ministries, I mean sa ano yan, tawag dito,
Foundation daw. 6 foundation doctrines. Diyan tayo lahat. Tinuturo naman yan sa CNCI, tsaka sa CNCF, tsaka sa BNCF. Lakasan mo yung discernment. Kaya lang may nakipag-usap sa akin, sabi niya, Bishop, inugtisil ako. Bakit? Eh, kasi sabi, bigyan mo daw siyang 1 milyon. Eh kasi alam niya, mayaman ka, eh, ano? O, eh, ano nga yung sabi mo? Sabi ko po, sabi ni Bishop, wag daw. Ano sagot sa'yo? Hindi na po kumibok. Isa po kailangan maging prangka tayo eh. Pasensya ka na, Bishop. Kung magsasalita ang Diyos sa akin, magsasalita hindi sa'yo. Kahit sinong propeta ka pa, hindi sa'yo magsasalita ang Diyos. Sa akin magsasalita. Bakit? Sa akin manggagaling pera. Kaya pag binigyan, halimbawa si Gaying na bagong pajero. Nag-amin na kata. Hindi yan manggagaling kay Gaying. Oh, ibigyan mo kong bagong pajero. Hindi. Bakit? Aayaw ni Arnold na yan ay manglimos. Baka nabukan niya ni Pastor Arnold. Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Meron po tayong K. Huwag naman tayong bumaba ang standard. Hindi po. Hintayin lang natin. Ang Diyos ang magbibless sa atin. Amen ba? Discernment. Sabi mo sa katabi mo, discernment. Yung mga naniniwala sa wisdom mo, that God gave to you. Through thick and thin, hindi sila aalis dyan. They will protect you and be with you. And yung fulfillment nung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Alam niyo, nung nagpatayo na po ako ng church, fully air condition yan, carpeted and blah, etc. I think wala-wala 4 million ang ginastos namin. Una, yung church namin, kasi wala naman po kami lupa eh. So, nung napaalis na po kami sa inupahan namin, sabi sa akin, Panginoon, pahanap mo itong lupang to. So, pinahanap ko po yung lupa, natagpuan naman. Kung nahabol ko lang mga 3 araw, nabayaran ko ng 350,000 lang, matay. Pero hindi nga, so nagkaroon ng bidding. So, sumama kami sa bidding, no, dun sa bangko, at yung lupa ay nasa 5.6 million. So, nagbibidding, maraming lumalagpas pa sa 5.6. Sabi ko doon sa manager, ako po 3.5 lang ako. Eh, 5.6 po. O, hindi, huwag na ako isama. Pero titiyakin ko po sa inyo. Ano yun? Pag sa loob ng 3 araw, hindi ka kinausap ng Diyos, ibig sabihin, hindi sa akin ang lupa niya. Pero titiyakin ko, pag kinausap ka ng Diyos, pupunta ka sa akin, sasabihin mo sa akin, sa inyo namin inaaway. Ibig sabihin, may mandate eh. Sigurado ako sa sinasabi ko. Hindi ako propeta, but God deals with my vision. So after 3 days, at around siguro mga 11 o'clock, dumating. Sabi niya, hindi kita maintindihan noon muna. Pero ngayon talagang napapanigilipan kita. Sabi niya, 3.5 million, ikasa mo na. Sa'yo ko binibigay. Sabi ko, hindi cash yan. Ano yan? Pag-ibig. Naku po. Hindi, babayaran ka ng pag-ibig. Pero ikukuha namin sa pag-ibig, babayaran namin sa pag-ibig. Sabi, sige. So, happen, binayaran ng pag-ibig, binabayaran namin sa pag-ibig. After for a while, sabi ng Panginoon sa akin, magtayo ka. Dahil 600 square meter, magtayo ka ng kalahati. Sabi ko, Lord, wala akong pera. Sabi niya, meron. Sabi ko, wala akong pera, Lord. Meron. Sabi ko, meron. Saan ka nakukuha ng pera? Isip-isip ko, meron akong 20,000 pang tuition fee ng isang anak ko. Sabi ko, may pera. 20,000 ang tuition fee ng anak ko. Yun, bro. E di may pera ka. Sabi mo sa katabi mo, actually, akala mo wala kang pera. Akala mo lang yun. Pero ang totoo, meron. Ito 20,000 nilabang ko. Hindi ko nga alam kung saan ang galing yun eh. Almost 2 million. Walang makapagsabi kung sino nagtayo eh. Kahit man ako eh. Naitayo yun. Nakarating na nga ron sila ngayon. After that, pagkatapos ng ako ay
makapagtayo for 10 years. Inausap ko naman ako. Gusto ko magtayo ka ng 7-story building. Eh magsi-70 na po ako, sa 15, 70 na ako eh. Sabi niya, 75 million ang halaga. Wow ah! Na 4 million eh. Hirap na ako. 75 million pa? Sabi niya, instruction ko sa'yo, huwag kang mangungutang, huwag kang manghihingi. Naku po. Paano ngayon? Kung ganyan ang utos sa'yo, anong gagawin mo? Backslide ka na lang. Kung nag-pray, pray kami mag-asawa. Sabi ko, kailan ako tumanda? Ang bihira, ang bigat naman ito. Kasi napagtagumpayan mo yung maliit, hindi mas malaki. Oh. Sabi ko, sige, ang problema, hindi tayo pwede maghiram. May nagpapahiram na po sa akin, 22 million eh. Hindi ko ayaw nga eh. Sabi niya, sa lahat ng pinapahiram ko, ikaw ang choosing. Hindi nga yan ang instruction sa akin. Huwag ako manghiram, huwag ako manghingi. Tapos pinakita niya sa akin yung scripture. Alam mo yung scriptural eh. Nagpakain siya ng 5,000 na tao, tapos pera babae lalaki. Diba? Tinanong sila, papakainin natin sila. Sabi nung isa, paano po natin sila papakainin? Kahit 1 taong kami magtrabaho, hindi natin pakainin yan. Ano sagot ni Jesus? Ano meron kayo dyan? Ulitin ko, Tagalog na yun ha. Ano meron kayo dyan? Ano nga meron tayo? Ano pwedeng gawin natin strategy? So doon ako nagsimula. Sabi ko sa board of directors, ano meron tayo? Sabi niya, wala. Eh sabi ko, di ba tuwing birthday ko, nagbibigay kayo sa akin ng ano? Ng mahali? No? Yung mga ganitong suot ko, magkakano lang yan, mga 5,000. Pero may nagbibigay sa akin ng buhayan, lalaki. At sinulong ata yun. Kakahalaga ng 10 to 15,000. Baka naman pwede sa birthday ko, birthday for akos tayo. Ano yan? Instead na regaluhan nyo ako, yun ako regaluhan, lagay nyo sopre eh. Ginawa namin yun. 1 year before. Isang bagsakan, 1 milyon. Binibigyan ko lang ng ideya kayo. Isang bagsakan, 1 milyon. Ang tao lang noon, almost 200. Pastors and leaders. And some of the businessmen. 1 milyon. Ay, di ba 1 milyon kami? Sabi ko, paano tayo magtatayo ng 75 billion? 1 billion lang pera mo. Eh, hindi tayo manghihingi. Hindi tayo mangungutang. Andiyan ba kayo? Mahirap isipin ba? Wala kang discernment, ang hirap isipin. Tapos sabi ng board, si Asen, Bishop, hindi po ba kayo ay magpi-50 years na? Opo, gusto niyo bang magpakasal ulit? Sabi ko, ay mo lang, pero kaya lang yung kasal, hindi malaki kung hindi mo inimbitan niya si Gayeng, magdadamdam niya. Sabi niya, ba't hindi natin tungtungan? Ayaw natin mangutang, ayaw natin manghingi. Pero kung halimbawa, magpapakasal ka, iimbitahin mo sila. Lahat ng ilalagay nila regalo, lalagay nila sa sobre, bibigyan na sa'yo. Hindi ka nanghingi, hindi ka nangutang. Sabi ko, okay yan ha. So ginawa yung kasal, last December 9. Nung dumating doon, kula-kula 1,000 tao. Ang nakuha namin lahat, 3 milyon. Mahigit. 3 milyon. 75 milyon ang kailangan mo. Kahit na mag-4 story ka, 35 milyon ang kailangan mo. Sabi nung isang tao namin, Bishop, magkano po na po natin? 3-point-something million. Magkano po kailangan natin? O sa 4 story, kailangan natin 35 million. 35 million minus, sabi mo lang 3.5 million. Ilan na lang iyan? Ilan na lang? Mahirap compute. 31.5. 3 point?
konti na lang. Tama ba? Nabawasan ng 3 milyon. 35 milyon, nabawasan ng 3 milyon, konti na lang. Hindi konti na lang. So dahil konti na lang, tuloy na natin. Na, binibigyan ko kayo ng idea. Konti na lang, di ba? Tuloy natin. Nung nakaraang Sabado, nag-groundbreaking kami. Sisimula na by the 3.5 something million. Naniniwala kami, bago mag-isang taon, nakatayo yung 4-story building. You know what? Hindi nang hihi, hindi nang utang. Sabi niya, bahala ang Diyos sa huli, basta kung anong nasa'yo, ilagay mo. Yun po yung sabi ko, wisdom is from above. Yung wisdom na yan, hindi kaalisan ng kahit na sino. Marami sa CNGA pumunta rin eh. Ano ka ba, gang? Parang hindi naman kita nakita. Panay pa picture mo, di ba? Ang point namin ng mga kapatid, kasi mahirap po eh, mahirap talaga. Pag tinignan natin mabuti. Pero pag ang Diyos ang nagbigay sa'yo ng vision, He will go in to provide that provision. Bakit? Kasi ang Diyos natin provision. Kailangan lang yung atin pong discernment na dyan. Hindi tayo nawawala ng tiwala sa Diyos. It is not intelligent. It is wisdom. Amen po ba? Okay. Pangalawa, discipline. 4 na dilang naman yan. Discernment, discipline. Pag discipline kasi, you need yung body mo na ilagay under sa isang bagay na dapat mong gawin. Diba? O, sa 1 Corinthians, hindi na nagkakamali, 1 Corinthians chapter 9. Okay, verse 24 to 27. Okay? Mag-a-account ka kasi sa Panginoon eh. Dapat i-discipline mo lagi. Ano man ang gawin mo, dapat you put yourself under isang disiplina. Pag sinabi mong discipline, a control gained by enforcing obedient or order. It is orderly prescribed conduct or pattern of behavior. May self-control. Nagtitraining ka dapat. Dapat yung sarili mo, no, under rule, na ina-under mo to. Nagsasubject ka kung meron kang, halimbawa ako, lagi po akong nag-exercise, lagi po akong sabi ng misis ko, bakit ba? I put myself under discipline. At kung kinakailangan, sabi ko sa kanila, na yung gastos natin, bawasan natin para mayroon niya. Now, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang kaya nga disiplinado kami. Ako, lalo na ako disiplinado. Hindi natatapos po eh. Kailan lang, may nakapag-usap sa amin. Sabi niya, gusto namin kayong tulungan. Okay, hindi mo humingi ng tulong. Kahit na. Dahil kaibigan kita, gusto kitang tulungan. Gagawa ako ng paraan kung paano ka tutulungan. It's up to you. It's yours. Sabi niya, pwede bang mag-share ako? Ibig sabihin, mabukod doon sa isi-share ko, gawin natin yung sharing. Pinaliwanag na sa akin. Okay? Kung gagawa ka ng ganito, meron silang disiplina na ilalagay nila ito. Meron kang salimbawa 500 tao, titiyakin ko kayo. Yung 10 million mo, sa loob ng isang taon, meron pa. Sino dito accountant? May accountant pa tayo rito? May ikot dyan. Kailangan ng utak. Kaya ilalaunch nila. Sa July 15, umawag sila ng meeting, pati mga businessman, tatawagin nila, sila ngayon ang magpapatakbo, sasabihin nila, hey, mabukod dun sa ilalagay nyo na birthday for the cost, gawa tayo ng sharing. Okay? Sa loob ng isang taon, habang hindi naubos yung 3.5, generation fund. Para pag naubos yung 3.5, merong 10 million. Sabi niya, by series ang gagawin natin. Halimbawa, tapos na yung first. Pipicturean yan, ipapakita sa lahat ng mga naglagay ng kanilang kung ano man yan, na ito yung natapos.
meron tayong transparency. At matutuwa yung mga yan. Habang nandiyan yan, nakikita nilang malapit na. Matutuwa sila. Sabi niya, hindi na kayo gagalaw, Bishop. Kami na ang gagalaw. Bakit? Nagawa niyo na trabaho. Kaya kanyang trabaho lang yan. Sabi ko sa kanila, o sige, hindi ko na tatrabahuin yan. O, itatrabahuin ko na ngayon tungkol sa mga pastor. Ibig mo sabihin, nagawa ka na naman ng problema? Tutal, kaya naman tatrabaho sa building, di ba? Ako tatrabaho sa mga pastor. Mga anak ko yan eh. Ano yan? Halimbawa, nagkasakit yan. Yung asawa niya at yung pastor. Saan ko kaya? Halimbawa, namatay, huwag naman sana. Saan ko kaya? Tapos kung yan ay tumanda na at nandyan pa rin, kumbaga sa gobyerno, pagkatapos niya, anong gagawin mo sa kanya? Now, maraming mga samahan, walang nasa isip na ganito. Sabi niya kanila, sa akin, hindi. Kaya magkaroon tayo ng, sabi ko sa kanilang, shepherd's ipon. Lahat ng mga church member, yung mga barya nila, ipunin nila. Ako po, nag-iipon ako, sabi sa malaking gano'n, nilalagyan ng tubig. Niipon ko yan. Gawin natin by quarter. Lahat ng maiipon dyan, binibigyan ko kayo na idea, lahat ng maiipon natin dyan, ipunin pagkatapos lagyan natin ng percentage. Ano yun? Sa loob ng 2 taon, mag-iipon tayo. Sa loob ng 2 taon, pag naka-million tayo, yung lahat ng negosyante, sa loob ng GNCMICR, okay, hindi mangungutang sa labas, mangungutang sa loob. Lahat ng tubo pupunta sa GNCMICR. At yung tubong yan ay gagamitin sa mga pastor at sa asawa. Kaya yung Ushers Clinic, itatay yung pinakamalaking Ushers Clinic sa unahan. Ano yan? Pag ang pastor, every year, merong executive check-up, pati yung kanyang asawa. Sakaling hospital, sagot ng GNCMICR. Sakaling mamatay, may allocated na 100,000 para sa kanila. At kung sila ay hindi naman nare-retiro, walang nagre-retiro, at least meron silang 100,000 para sila ay bigyan ng parangal sa kanilang ginawa. Sabi niya, grabe ang utak mo. Sabi ko, hindi, hanggang buhay ako, gagana yung utak ko para sa ikabubuti, para sa susunod ng mga pastor, hindi magsasabi, ayaw ko maging pastor. Sabihin lang, gusto kong maging pastor. Mag-usap kami ni Bishop Ronnie, kaya latak ko yan. Kasi, ang tanong ko, leader ka eh. Dapat meron kang disiplina. Dapat meron kang ginagawa. Naalala ko po, nagbibigay po kami sa mga, yung katulad nila Oligario, yung po katulad nila, tawag dito, nila, Ernie Lagasca, binibigyan namin yan, pinaparangalan na. Bakit? Kasi walang nagparangal sa kanila. Walang religious group na nakaisip nito. Hindi ginagamit ang kanilang kaisipan, isip nila. Alam niyo, pag natutunan niyo, kaya niya rin gawin yan. Walang tulong galing sa iba. Gusto niyo magkaroon ng church? May accountant pala kayo dito eh. Paganahin. Kung may arkitekto tayo, ihingero. Paganahin. Kaya po hindi kami lumabas eh. Arkitekto namin. Ihingero namin, ang si Aaron. Huwag na ako, matanda na ako eh. Pero ako po ay nagmo-mold ng lahat. Sabi ko sa kanila, yung iba nakapagpatayo ng ganyan, how much more? Hindi kailangan na ikaw ay malakas o malaki. Hindi po. You can do it sa pamamagitan ng ating pagdisiplina. Amen po ba? Pangatlo, natapos tayo bago mag-ilaw sa konse. Konse. Diligence. Ano yan? Hard worker. Pag sinabi mong diligence,
You steadily, earnest, and energetic effort, persevering appreciation, sabi niya, speed, hard worker, skill, yung binasa natin kanina, alam nilang gamitin, ang alin, yung kanilang kakayanan para doon. Hindi po na tayo lalabas, sa loob muna tayo ng church. Sino dito may pera? Wala sumasagot, di ba? Hindi po ako manghihiram. Kasi po, pag sinanong natin yung pera, pag kami ako 10 piso, ayaw magsagot na may pera ka, di ba? Ano ba yung pera? 10 piso ba, hindi pera? Pera yan, di ba? Oh. Kaya akala mo wala kang pera. Sa totoo, meron. Sabi mo sa katabi mo, akala mo lang wala kang pera. Wala kang pera. Pero sa totoo, meron. Smart po. Kaya sabi ko doon sa amin, ang bira kaya kayo na-scam eh. Pag sa-scam may pera kayo. Pag sa loob ng shit, wala kayo pera. Saan dyan meron kayo? Sa beauty, sa lahat meron kayo pera. Ang samahang walang pera, alang kwenta. Sabihin mo na, non-profit ka, di ba? Pero ang tanong, non-profit ba talaga o talagang kailangan may profit? Kaya iba, nagpa-profit for profit. Hindi mo kailangan ng profita. Ang kailangan mo ay magkaroon ng discernment, discipline, and then diligence. You have your weapons, you have your skill. Ay siguro, ito pinapapit sa akin ng Panginoon ngayon, di ba? Ano ba ang mga natapos? Lalo na yung mga natapos natin. You have that? Alam ko, taga-Baguio, talino yan eh. Yung nakaraan, ewan ko, tama ako ha, may graduate, di ba? Nung nandito ako nung. Ano magkapatid yun? Nalimutan mo ba? Ano ba? Ikaw ba yun? Ikaw ba isa naman? Hindi. Meron na yun, nakita ko. Nalimutan ko lang kung sino yan. Kasi sa dami na nakakasalubula kong tao. Alam niyo, you know what mga kapatid? We have. No? Kaya kami, sa church, isa yan eh, no? Sabi namin, okay, lahat ng may negosyo, lagi na-announce yan. Ano negosyo mo? Ano ito? Ano yan? Lahat ng may negosyo, lahat ng church member, dyan kukuha. Kung mangingista ka, may palaistaan ka, nagtitikaistaan, dyan, kunin mo. Kaya pumunta yan sa hindi believer. Ano ba ang negosyo mo? Sa LPG and bigas. Bigas. Bishop. Yung bigas kinakain yan, di ba? Pero niluluto mo na. Kaya may LPG. Kasi pag niluluto niyo, nakakain, hindi kanin yun. Diba? Okay. So lahat, dapat kaya. I'm telling you something, minsan hindi maisip ng iba. Ang Korea, pumunta ako niya 11 times, ganun sila. Yung mga unbeliever pumapasok pa sa kanya para bumibili, plus yung believer. Ang problema lang natin mga anak ganito. May tindahan sa palengke. Okay? Gulay, may tindahan. Sabi niya, patawarin mo naman ako. Sabi niya, magkano ba po? 100 isang kilo. Pwede ba 50 isang kilo niya? Mawa ka naman. Pakitain mo naman. Sabi niya, sige, 10 piso na lang ang discount. 90. Gawin mo naman. Christian naman tayo pareho. Kapatid naman tayo. Now listen, I would like you to listen. No? Sabi niyo, wala na, hindi na talaga. Kakano nga, kapatid pa naman kita, dito na ako sa unbeliever. Magkano sa unbeliever? 110. Sometimes, if you're going to tell the truth, you're going to hurt. But that is the truth. The truth shall set us free. Amen po ba? Kaya yung negosyante, lahat, inaamos namin. O ito, kailangan mo ng architecture, ito. Kailangan mo ng ganito, ito. Kanalalabas, yan na. Kaya kayo sa mga pastor namin, nung unang first quarter namin, 190,000 ang nandiyan. Sabi ko, kung 190,000 sa 4 na quarter,
that is almost million, more than a million. Tama ba? Simple lang. Titingnan natin mabuti, we can do it on our own. Parang book of Acts. Kaya lang, lagay natin ito sa tamang perspective. Sabi ko doon sa mga negosyante, pag kayo naman mangutang, magbayad kayo ha? Hindi! Kapatiran naman, naiintindihan. Alam nyo bang negosyante ako dati? Tinigil ko na. Nalugi ako eh. Alam mo kung bakit? Walang pambayad. Sabi ko sa misis ko, patawarin mo, pastor naman tayo. Nalugi. Ayoko na magnegosyo. Kasi dapat ang mga Kristiyano nagkakaroon ng paradigm shift. Ewan ko kung naintindihan nyo. Lahat na nakaintindi magsabing amen. Amen. Para natin ang Panginoon. The last one. Devotion and dedication. It is an act of worship. John chapter 4 verse 24, sabi niya, God is looking, our Father is looking for a true worshiper that worship Him in spirit and in truth. Alam naman natin yun, di ba? Undivided loyalty. Na ano, na laging inuunahan yun. Yan sila Brother Asen po. Dati low ano yan eh, na mga negosyante. No? Alam ko pag negosyante, naglalabas ng cheque. Alas ng cheque? Minsan alanganin, puputok. Kaya Gcash. Ang Gcash hindi pumuputok, kapatid. Pero, ang cheque pumuputok. Minsan iyak yan sa akin. Minsan, ganito. Sige, gawa natin ng paraan. Habang maliit ka pa, alalayan kita. Kaya nung lumaki na, hindi sila nakalimot. Hanggang sila ang nasa muli. We are producing businessmen na hindi makakalimot pagdating ng araw. Na pag tinulungan sila, no, nandyan sila hanggang sa matapos ang henerasyon, nandyan pa rin sila. They are an asset to the church, hindi sila liabilities. Because they know kung paano gagamitin ang perang ibinigay ng Panginoon. We are all stewards. Kami stewards kami. Ako tagapagturo ako. Dapat gamitin ko lahat ng meron ako to influence. Hindi ako influencer. Ang Diyos ang influencer. Hindi ako motivator. Ang Diyos ang motivator. Ang Diyos ang motivation. Pero, preacher ako ng righteousness. I'm going to teach the right things. At kung gagawin natin yung right thing, sisiguraduhin ko, aangat ang church. Pag-angat ng church, aangat ang lahat ng church members. Pag umangat ang church members, aangat ang pastor. Balang araw, yung padyerong sinasakyan ni Gayin, magiging padyerong 2025. Is it a motivation from God? Of course. Pero you need to work. Hindi yung maasa ka lang. Lord, papagsakan mo kami ng 1 milyon. Eh pag binagsakan ka ng 1 milyon, puro bariyang tig 20 pesos. Tingnan ko kung saan ka pupunta. Pag hindi madurog ang buong katawan mo. Amen ba? So we work. Hindi po nagpapakain ng Diyos ng tamad. Nagpapakain po siya masipag. Kami mga pastor, sabi ko sa mga pastor natin, maaga pa lang nakayukyuk na ako. No? You pray hard, you pray, and then do your work. Alam mo, pag leader ka, yung utak ka, yung utak mo, hindi pwedeng leader. Huwag mo sabihin, makakalbo ako, tatanda ako. Natural yan. Pero tingnan niyo po ako, nasa 43 years old na ako sa ministry. Hindi pa po ako nakakarbo. Binabrush up ko lang mo yan. Sabi nila, Bishop, paitiman natin po. Kung ayaw ko, okay lang yan. Gusto ko maputi yan, tapos yung bird ko maputi. Bakit? It's sign of dignity. I have done in the Lord.
Ayaw kong magkunwari na bata pa. Pero makikita mo sa galaw ko, yung age ko. Yung katulad ng age ko ngayon, makabilang buhay na. Pero ako nananatili pa. Because I have disciplined myself to what I believe that from God. Ang Diyos po nagbibigay sa atin ng lahat ng ito. Amen po ba? And God needs men and women like this. No? Na meron pong, hallelujah, discernment, merong discipline, merong diligence, at merong devotion and dedication. Sila po ang magbibuild. Okay. Hindi po manggagaling ang builders sa labas. Manggagaling po ang builders sa loob. Isa yan sa tinabi ko kay Bishop Ronnie. Kung kaya nilang gawin at sila ay exhort natin, encourage natin, kaya nila kahit walang tulong sa labas. Kaya nila. Hindi po ang mga Kristiyano hindi palaasan. Ang mga Kristiyano po umaasa lagi sa Diyos, pero mayroong ginagawa. Amen po ba? At pag may ginawa ka, ang Diyos naman ang gagawa ng kanyang sariling gawa. At mamamangha ka na lang pagdating ng araw. Oh, how wonderful na ginawa ng Panginoon. Amen ba? We are builders. Builders of men. Builders of ministry. Meron ako isang kaibigan, ang pangalan niya ay Ray P. Benito. Yung love, Jesus love siya tayong ginawa natin. Grabe. Accountant siya. Sabi niya, alam mo, nagsimula kami sa 7 million. Yung pipe namin, inipo namin, and then yung mga 7 million. Ngayon ay pinatayo yung building around EDSA at sa Boni, 75 million. Hindi kami nangutang, hindi kami nangayon. May strategy po kasi. Kaya pagtibay. Siguro, kaya itong mensahe ko. Pwede naman ako mag-mensahe sa inyo tungkol sa spirit. Pero ito yung gusto niyang mensahe. I think Baguio is now matured para tanggapin yung sinasabi ng Panginoon. At kung tatanggapin ng Baguio, naniniwala po ko, meron po kayong pastor na napakasipag, napaka-prayerful, no? Wala akong masabi sa kanya, napakagwapo. Eh kung hindi magkakandara pa dyan si Gayin. Galit ka? Nasa inyo na lahat eh. No? Ang kailangan na lang, we work together. No? We need to ponder things from the Lord. Tandaan po natin, tayo ang gumagawa, tayo ang nagdidilig, tayo ang nagbubungkal, tayo ang lahat. Pero ang Diyos ang nagpaparami. Ganon din dito sa ating pinag-usapan. We build. Last but not the least. No? Alam ko na, ikwento ko na, pero ulitin ko pa ulit. Ako po ay apostle. Ang trabaho ko is to build. I lay the foundation. Katulad ni Apostle Pablo sa Corinthians chapter 3. Minsan, wala pa po noon yung modern na pagpapasabog ng building. Yung bang gusto mong gibain yung building, wala pa doon yung modern na yan. It was 1980s. No? Dumaan ako sa Makati. Nakita ko yung mga gumigiba ng building para itayo yung panibagong building. Lalagay nila yung parang isang malaking pambundol sa taas ng crane. Alam mo, ewan ko kung alam niyo yung crane. And then iniindayog yan and then bubungguin yung pader. Boom! Ang babanggayin yung pader, mababata. Yay! Gumaganon sila. So dumaan po ako doon. Sabi ko, saya nila. Ang saya. So pumunta ako, lumapit ako doon. Sino ba ang inyong foreman? Sabi niya, ako po. Masaya kayo? Oo. Masaya bang mansira? Sabi niya, opo. Bayad naman kami. Okay. Kaya kayo masaya, naninira kayo dahil bayad kayo. Sabi niya, aloking ko kayo. Huwag kayong manira. Doble natin yung bayad. Bumuo kayo. Bakit ba? Sabi niya, hindi. Bakit? Kasi ang trabaho po namin manira. Kaya kami binabayaran para manira. Sabi ko, okay. Sige, salamat ha. Habang naglalakad ako,
tinatanong ko sa sarili ko, ako kaya, anong trabaho ko? Manira? O makuha? Kaya nasa isip ko lagi yan. No? Pastor na ako yan. Young pastor. Maglalakad ako, sabi ko, alam ko na kayo kung ano ang purpose ko. Hindi manira, hindi makuha. Kaya ang trabaho ko, bumuha. Ang trabaho ko, makuha. At hanggang sa huli, trabaho ko na laging buo ng tao. Buuhin body, soul, and spirit ng tao. Buuhin ang relationship ng tao. Buuhin ang church. Buuhin ang mismong organization. Para sabi ng Panginoon, even the gates of hell cannot prevail against it. Pero hindi ka bibigyan yan hanggang hindi ka mature. Kaya sabi niya kay Pedro, Pedro, upon this rock, I will build my church. And you are Peter, Petros, I'm going to give you the keys of the kingdom. Whatsoever you lose on earth shall be lost on heaven. Whatsoever you forgive shall be forgiven. Anong sabi niya? Bibigyan tayo ng susi. At yung pinag-uusapan natin ay susi. Okay. Dahil matured na po tayo na. Amen po ba? Maturity is yung nakakaunawa ka kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa'yo. Handa mong tanggapin kung ano yan. Maturity, hindi po yung tumutumba lang. Hindi po yung nagtatangs lang. Hindi po yung nagpo-prophesy lang. Hindi po. Marami po ako nakita niya na hindi mature. Ang maturity, yung handa mong pangatawanan, handa mong hakbangan yung gusto mong ipagawa sa iyo. First, is yung pagbabago mo sa iyong sarili. Pangalawa, baguhin yung buhay ng pamilya mo. Pangatlo, yung church na ginagawa mo. This is maturity. You'll be like an eagle flowing. At walang pwedeng makapigil sa'yo. Lahat ng bagay na gagawin mo sa lupa, maapektuhan ang langit. Kailangan ba maapektuhan ang langit? Of course. Naalala niyo yung dasal niya? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Anong sabi? Pasipisin. Lahat dapat ng ginagawa mo nakaka-apekto sa langit. Oh, that is my son. That is my daughter. You see, he can do. Ang sabi ni Jesus, I will come to my Father, and all the things that I've done, you're going to do more. Tama ba? Sinabi niyo yan? Amen. Kala nung iba kasi yung pagpapagaling lang, hindi po. Lahat ng ginawa niya, higit pa ron ang pwede natin gawin kung maunawaan natin ang sinasabi niya. Amen? God needs a builder. Sa pagtatapos ko po, gusto ko kayong hamulin. May dumadating sa buhay ng tao na siya po ay nasa very low state. Naiintindihan ko po yan. Pero not unless you build others that you're going to build your church to yourself. Hindi ka magkakaroon ng sarili mong katatagan nang hindi mo nasubukang magpatatag ng iba. Naalala ko yung sinabi niya sa Matthew 11:28, I think. Sabi niya, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for my yoke is easy, and my burden is light. Lahat po tayo may burden. Lahat tayo may kanya-kanyang problema. Lahat tayo po ay may kabigatan. Tama po ba? Kaya hinalok na tayo, lapit ka sa akin. So lumapit naman po tayo. Tinanggap natin siya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen ba? Amen. Now, listen. Nung tinanggap niyo ba yan, naintindihan niyo mabuti yung kasunduan? Nakatawa yung iba. Ano yun? Sabi niya, come unto me, all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for my yoke is easy and my burden is light.
Alam niyo ba ibig sabihin mo? Kunin mo yung bigat ko. Kukunin ko yung bigat mo. Ang tanong ko lang, sino ba ang mas mabigat na burden? Ikaw ba? O ang Diyos? Sagutin niyo po. Sino mas mabigat ang burden? Tayo ba? O ang Diyos? Parang walang gusto sumagot ha. Sa inyo palagay, sino mabigat ang burden? Sino mabigat dala? Tayo o ang Diyos? Tayo. Ha? Oh. Ano po? Sino mas malaki problema? Pabalbuhin natin tanong. Sino mas malaki problema? Tayo ba o ang Diyos? Tayo? Kasi pinigay na natin yung burden. Kasi may gusto ko ipaliwanag sa inyo doon sa scripture eh. Kinuha niya yung Hanggang hindi natin naiintindihan yun, hindi po natin talaga magagawa yung tinatawag. Sabi niya, take my yoke upon you. Yung ayok po, yung ginagamit niya sa baka. Alam mo, pinanghihila. No? Take my yoke upon you and learn of me. Patuto ka sa akin. For my yoke is easy and my burden is light. Kaya nga, sabi niya, kunin mo yung bigat ko. Ang tanong ko sa inyo ngayon, sino ba ang mas may babigat na problema? Siya o tayo? Tayo. Kayo? Daig pa Diyos, ha? Kaya ako kayo tinatanong eh. Kasi sinabi niya, yung bigat niya, light lang yun. Pero yung bigat mo, kukunin niya. Ibig sabihin, yung bigat mo, mabigat na para sa'yo. Pero yung bigat niya, hindi mabigat para sa'yo. Kasi kanya yun, di ba? Ha? O, so kung magpapalit kayo, yung bigat mo mapupunta sa kanya. Di mawawala na yung bigat mo. Ang iintindihin mo ngayon, yung bigat niya. Ang tanong ko, alin mas mabigat? Yung bigat niya o yung bigat mo? Yung bigat ko, mas mabigat. Yung kinuha niya. Ano, tiga Australia? Tawa-tawa ka eh. Ha? Pwede mong gamitin sa Australia. Yung bigat niya. Pero nakipagpalit ka. Binigay niya yung mabigat. Kinuha Nakipagpalit mo light. So dala-dala mo na ngayon yung bigat niya. Light. Light mo. Ang iniisip mo ngayon, yung iba. Hindi mo iniisip yung sarili mo, kaya wala ka ng bigat. Iniisip mo ngayon yung bigat ng iba. Tama ba? Ngayon ang gusto nyo palabasin eh. At dahil dala niya na yung bigat mo, dala mo yung bigat ng iba. Dapat dalhin mo yung bigat ng iba. Sa tingin mo, Brad, ano pangalan mo? Leon. Bishop. Leon. Leon. Ganda ng pangalan mo. Eagle. Sa palagay mo kapatid, tanongin kita. Sino kaya ang mas mabigat ang dinadala? Ikaw o ako? May asawa ka na? Meron. Ilan ang anak mo? 5 po ako. Bishop. 5. Lahat sila nag-aaral tapos na. Nag-aaral yung iba kasi. Nag-aaral yung iba. Magkano gastos isang buwan? Medyo malaki yung Bishop. Magkano isang gastos isang buwan? Yung medyo malaki, malaki yun eh. May 100,000 isang buwan? Wala po sir. Wala naman. 50? Wala pa. Wala naman. 40? Mga 20 siguro. Mga 20? 10. Isang buwan? 10. Mga 10 isang buwan? Okay. Ako tanongin mo kung gusto mo. Tapos Bishop. Kung magkano ginagastos ko isang buwan? Malaki. 100,000 palas. Ngayon, palit tayo. Dadalhin mo yung gastos ko, dalhin ko yung gastos mo. Kahit 5 pang katulad mo, kaya kong dalhin. Kaya lang, tanong ko, kaya mo ba dalhin yung gastos ko? Hindi? Yun ang gusto ko sabihin. Yung problema ng Diyos, lahat-lahat, pinapadala na sa atin. Kaya ang iniisip natin ngayon, yung problema ng iba. Kaya nangyari ngayon, nawawala yung isip natin sa problema natin. At pag wala na isip natin sa problema natin, hallelujah, ang gaan. Dahil hindi na natin problema. Ang problema mo ngayon yung problema ng iba. Hindi mo alam, mabigat yung problema ng iba kaysa sa'yo. Pero dahil hindi iyo yun, okay lang sa'yo. Tama? Isipin mo mabuti.
Pagdating mo sa bahay mo, bigay ko yung telephone number ko. Tingnan ko kung makipagpalit kayo. Sabi siya. Yun po gusto kong ibigay kasi ngayong araw na to. We must build on what God has said. We must build on God what is doing. Ang Diyos po kasi, hindi tayo bibigyan ng problema na hindi natin kaya. Diba? Nasa Bible yan? Sa 1 Peter? Alam mo lang, hindi mo kaya, pero ang totoo, kayang-kaya mo. 10,000 is 10,000. Totoo naman po yun. No? Pero kapag nag-iisip na ako, pag ako lang mag-isa, umiiyak ako eh. Lord, saan ko namin kinuha yung 100,000? 110,000 actually. Buwan. Wala pa po yun sa ministry. Kaya po ito pinapaliwanag para maintindihan yung mabuti. Ay, ito pala yung patakaran. Pag naintindihan namin ang plan ng Diyos, makikita mo, gagaan ang lahat ng bagay sa akin. And then you're going to be at builders of men. So umagang ito, gusto ko kayong hamunin. Kung naintindihan niyo yung ating pinag-usapan, sinong gustong maging tagapulo? I want you to raise your hand. Tagabuo. Ano yun? Builders. Oh, harapan tayo. Sino gustong maging tagabuo? Taas ang kamay. Taas nyo. Huwag pong ganun. Kasi hindi ko po makikita yun. Taas nyo. Tagabuo ha? Oh. Asa si Pastor Arnold? Tagabuo ha? Okay. Tingnan mo to ha. Mahamon ako eh. Tagabuo ang hinahanap natin. You're going to help your pastor in anything by any way. Pakitaas ang kamay. Lahat ng mga nagtayo, nagtaas tumayo.